Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Christian Esguera and welcome po sa ating special Facts First episode on a Saturday evening. Alam niyo po, ang programa natin Monday to Friday pero hindi po natin pwedeng palampasin itong episode na ito. We are recording this Saturday morning and by the time na pinapanood po ninyo ito, gabi na po. Pero napaka-importante po kasi ng development dyan po sa House of Representatives. In particular, yung Quadcom hearing kahapon na ilang oras din po yung inabot, napakahaba po. Okay, dito po ay nagsalita ang isang police colonel, police lieutenant colonel, at binanggit kung sino yung mastermind nitong pagpatay sa isang PCSO official noong 2020. This remains to be an unsolved murder. Meron pong inambush at pinatay na opisyal ng Philippine Charity Sweepstakes Office. At ang itinuturo pong mastermind ay itong dalawang opisyal dati under the PCSO, yung former general manager, and of course yung isang police colonel na pareho na po silang retired, pero ito isang police colonel, siya po ay nakaupo ngayon sa National Police Commission. Hindi naman po ito yung unang pagkakataon na lumutang yung pangalan nitong dalawang retiradong police colonels. No? Yung una si retired Colonel Rowena Garma at yung isa po si retired Colonel Edelberto Leonardo. So pag-uusapan po natin ito kung gaano po kaimportante yung testimonya ng isa pong Lieutenant Colonel si Santi Mendoza patungkol po rito sa pagkakaugnay ng dalawa sa pagpatay dito po kay former PCSO Board Secretary Wesley Barayuga. Makakausap po natin ngayong araw, ngayong gabi, ay yung isa po sa mga kongresista na talagang bumusisi doon sa issue na ito at nakakuha na napaka-importanting mga impormasyon patungkol po doon sa pagpatay. So I'd like to welcome to our program for the very first time si Surigao del Sur Representative Johnny Pimentel. Magandang araw, magandang gabi po, Congressman, and thank you for joining us dito po sa Facts First. Magandang gabi, Christian, pati sa mga viewers mo. Good evening to everyone. Okay, Congressman, pag-usapan natin kasi ang linaw ng pagkakalatag nyo kahapon doon sa Quadcom investigation patungkol po dito sa pagpatay kay Wesley Barayuga. Unang-una, can you talk about how the Quadcom committee was able to get and convince itong si Lieutenant Colonel Santi Mendoza to speak up? Actually, we did not have to convince him. We cannot divulge anymore. Some officers actually of the PMA class, matikas kasi itong si Wesley Barayuga is a member of the PMA Matikas Class 83. In fact, nung namatay po ito, nung July 2020, itong mga classmates siya nag-put up ng reward money, no? 1 million pesos because mga mista nga nila sa Wesley Barayuga. Well, anyway, I cannot divulge the persons who brought Colonel Santi Mendoza to that Quadcom. Actually, it was voluntary in his part. Hindi po namin siya hinanap, hindi po namin siya sinuhulan, hindi rin po namin kinumbinsiyan. Lumutang na lang po yan because there were some concerned parties regarding doon sa unsolved murder ni General Barayuga. Ano po ba yung sige, pag-usapan natin, yung mga nakuha niyo pong impormasyon dito kay Lieutenant Colonel Santi Mendoza. No? Gaano ka-crucial yung kanyang testimony po? Base sa sinumpaang salaysay niya, no, which in fact, initially, kung unang nag-interpellate sa kanya, tinanong ko siya kung itong sinumpaang salaysay ba niya voluntary, kusang loob. Sabi niya man niya, oo. Tinanong ko rin kung lagda ba niya ito. Sabi niya, oo. Well, ang kwento niya, well, hindi kwento, no? Affidavit talaga to, under oath. According to his affidavit and his testimony yesterday, nagsimula po ang ikangang pagplano noong October 2019. 2019 po, yun din ang pag-upo, July 15 po, umupo si Colonel Riena Garma as PCSO chief. Ngayon, itong si Wesley Barayuga, matagal na doon, January 24, 2018 pa. So 1 year before mo po si Colonel Garma, nandun na siya serving as corporate board secretary. Now, sometime in October 2019, tinawagan ni Colonel Edelberto Leonardo
itong si Colonel Santi Mendoza. He was din a major, and din sinabihan siya na magpapatulong. Di tinanong ni Santi Mendoza, ano ho pong tulong ang gusto ninyo? Meron daw siyang operation. Meron daw siyang ipapagawa. So that is why, ang ibig sabihin sa police person, yung operation, pagpatay ng isang high-value individual. Yun ang ano. Then eventually, sinabi rin ni Colonel Leonardo na ito raw ay involved sa droga. Pero hindi naman totoo yun. But anyway, yun ang presentation ni uh, Colonel Leonardo. So una, nagdadalawang isip talaga si Colonel Santi Mendoza. But eventually, sinabihan din siya na baka ito ay makatulong sa iyong police career. So naging interesado naman siya, no? After a few months, lumagpas, mga 3-4 na buwan, tumawag na naman uli nung February 2020 itong si Colonel Leonardo at tinukoy na kung sino yung target. Sinabi na sa kanya na ito ay ang target is si Attorney Wesley Barayuga na nagtatrabaho sa PSO as Corporate Board Secretary. Since mataas na opisyal yung tinutukoy ni Colonel Leonardo, nagsabi si Colonel Santi Mendoza na kailangan niyang gumawa ng verification, intelligence work, no, to identify the person. Sabi naman ni Colonel Leonardo, hindi na kailangan. Dahil ang magpo-provide ng lahat ng information sa iyo si Colonel Ruyin Garma, na yun na nga ang umupong PCSO chief at that time. So, sinabihan siya na maghanda ka na. Ibig sabihin, planuhin na yung pagpaslang kay Wesley Barriuga. So, may nakilala siya, dati na niyang kilala ito, dating pulis din, si dating Corporal Nelson Mariano. Alam niyang maraming itong contact na guns for hire. So na-contact niya si Nelson Mariano, sinabihan niya na pare merong operations, maghanap ka ng isang hitman. Eventually, nakahanap nga siya ng hitman itong si Nelson Mariano, ang pangalan ay Loloy. No? Then sometime on June 2020, tumawag na naman uli si Colonel Leonardo kay Colonel Mendoza at napag-usapan na nila. Then sinabihan siya ni Colonel Leonardo na may tatawag sa iyo, yung certain talks, no? Tatawag kay Colonel Mendoza para ibigay na yung mga detalye ng impormasyon tungkol kay Wesley Barayuga. So after that, tumawag nga yung talks, and then on July 2020, nangyari na July 30, 2020. Pero bago pa nangyari yon, binigyan ng pick-up ni Colonel Ruina Garma si Wesley Barriuga. Kasi itong si Wesley Barriuga, hindi mo nga ma-surveillance dahil nagpa-public transport lang. So hindi mo malalaman kung saan siya sumasakay talaga. So nung nabigyan na ng pick-up, may plate number, may description, on the day of the killing, tumawag na itong si Tox. Then pinakita na yung litrato ni Wesley Mariuga, binigay na yung description ng pick-up, binigay na rin yung plate number ng pick-up. So yun na, nung July 30, doon na traffic si Wesley Barriuga, doon na pinaslang siya ng certain Loloy. After nung insidente, the day after, tumawag ulit itong si Tox kay Colonel Mendoza at sinabihang nandito na yung pera ninyo. So binigay ni Tox yung 300,000 pesos doon kay Colonel Mendoza. Binigay naman ni Colonel Mendoza yung pera doon kay Nelson Mariano. Ang ginawa naman ni Nelson Mariano, binigay yung 40,000 kay Colonel Mendoza, yung 60,000 sa kanya, at 200,000 pesos binigay naman doon sa hitman na ang pangalan ay si Loloy.
Yun Mm. po ang buong pangyayari. Ngayon, itong si Tox pala, we found out, meron na po kaming picture, hanggang ngayon ay nagtatrabaho pa pala sa PCSO. Pero we are doing a background check para makuha ang tunay na pangalan niya. But we understand, mula nung lumabas kahapon itong si Colonel Mendoza, ay hindi na raw makita doon sa PCSO compound. So Pero that is nice. yun ang buong pangyayari. Oo. Salamat po rin sa ano, ito talaga yung ano, napakalinaw ng pagkakasummarize ni Congressman. Pero na-establish po na tao ni Garma itong si Tox. Yes, kasi sinabi ni Colonel Leonardo, sinabihan si Colonel Santi Mendoza, may tatawag sa iyo. Ang pangalan Tox, bata ito ni Colonel Karma. Okay. Ano po Linalify po yung niya na bata ni Colonel those they are the exact words, may tatawag sa iyo, ang pangalan Tox, ito na kayo na mag-usap sa detalye, ito ay bata ni Colonel Garma. Okay. Ano po yung lumalabas na motibo kung bakit pinapatay di umano nila Garma at saka Leonardo itong si Attorney Wesley Barayuga? Well, we also found out na nung bago nangyari yon, itong NBI officer in charge, si Eric Distor, was already conducting an investigation regarding sa corruption and illegal activities dun sa PCSO. So itong si Wesley Barayuga, nakausap niya. And then si Wesley Barayuga was already preparing documents with regards to the corruption and illegal activities doon sa PCSO. More specifically, sa operations ng STL, Small Town Lottery. And according to the report, si Wesley Barayuga at that time was willing na no, to execute an affidavit or testify against the corruption in PCSO. And at that time, ang nakaupo nga ay si um, Police Colonel Rina Garma. So ang Mm. motibo po sa killing, sa nakikita po natin based on doon sa sinumpaang salaysay, based doon din sa mga NBI investigations, patahimikin si General Attorney Wesley Bayoruga. That is the motive of the killing. Okay. Itong mga dokumento na inihahanda dapat ni Attorney Barayuga, would you know kung nasa na po ito at kung pwede pa siya magamit to pursue cases against Well, retired Colonel Garma? in fact, nung pagkamatay ni Wesley Barayuga, pinasecure kaagad ng NBI yung office o kwarto ni Corporate Board Secretary Wesley Barayuga doon sa PCSO. Pero hanggang doon na lang po ang nakita natin sa report. So we will have to call the NBI what happened to their investigation at saka ano nangyari doon sa mga dokumento. Mm. Kahapon na dinig ko, napanood ko na you want cases to be filed or criminal charges to be filed against Colonel Garma at saka si Colonel Leonardo. Pero diba hindi naman kailangang intayin na matapos yung committee report bago ma-include yun sa recommendation, hindi po ba? Diba? Kailangan po matapos ang Hindi. Mm. committee report because Congress is not a Apo. prosecutorial body, Apo. no? Apo. Ang ginagawa po natin sa inquiries, recommendatory lang tayo pagdating sa committee report. Apo. Congress Apo. cannot file a case against the Apo. perpetrators. It should be the judicial or quasi-judicial body ang magpa-file po. So ang Apo. ginagawa po natin, kung sa corruption po, yung sa committee report, we will furnish a copy dun sa ombudsman. In this case naman po, kung murder, then we will furnish a copy to the DOJ and yung recommendations natin to file cases. Ganun po ang Apo. proseso. Opo. Oh, kasi in aid of legislation yun sa inyo. Pero ang punto ko po, in the meantime, hindi ba pwedeng gamitin na ng NBI for instance o kaya ng Yes, DOJ of course. yung testimony ni Um, ni Colonel yun Mendoza? nga. In fact, naawa din ako dito kay Colonel Santi Mendoza at saka kay Nelson Mariliano because self-incriminating po yung mga
binigay nila na mga testimonya. Kasi hindi naman po kami makabigay ng immunity. It is Mm. only the DOJ kung pwede silang ilagay sa witness protection program, gawin silang star witness if they are the least guilty. Since this is a conspiracy, masasama po talaga doon sila sa kaso. Yun Mm. po, pero makikita mo kung gaano katapang itong dalawa na in spite, kahapon nga, para malaman nun ninyo, when nadisarmahan na sila ni PNP Chief Marbel, si Colonel Mm. Mendoza, kasi in active service pa siya. That is the standard procedure, no? So, it doesn't prevent the DOJ or whatever body to file cases po against the perpetrators. Hindi na po nila kailangan antayin yung committee report namin. Pero Mm. it will not be Congress who will file the case. It Yes, should be yes. somebody, it could be the family, it could be the wife, na ikang agrabyado, or could be people of the Philippines. Kasi napaka-crucial ng testimony ni Colonel Santi Mendoza dahil ito yung iniintay, di ba? Ito yung magli-link talaga. And finally, there was a whistleblower. Yes, yan nga. Ang lalabas niya na yan ang ay star witness. Nangyari na po yan. Di ba dinidinig po natin si Alice Gon, si Cassandra Leong. Mm. However, hindi pa natatapos yung pagdinig natin, meron ng kaso sila sa AMLA, meron ng Mm. kaso sa human trafficking. So, Mm. yung mga judicial bodies natin, hindi na po nag-antay na yung committee report natin, nag-file na sila ng sarili nilang mga kaso. And that is why, wala na tayong mapipiga talaga doon kina makukuhang information pa doon kay Alice Go and Cassandra Ong, because every time you ask them questions, sasabihin lang nila, I invoke my right to self-incrimination, which is true naman, dahil 8 na nga ang kaso ni Alice Go, si Cassandra Ong may kaso na rin sa AMLA. So they Mm. can always invoke that right, and they are privileged to have that right. Kumusta naman po, Congressman, yung security ni Colonel Santi Mendoza at ng pamilya niya? Meron po ba nagpo-provide? Kasi baka naman sila iharas o worse, patayin. Well, yan ang ano talaga, no? Ang ginagawa po natin talaga ngayon, um, yung safety ni Colonel Santi Mendoza, no? Kasi sabi ko nga, voluntary ito, and he has incriminated himself. And syempre, if we will file cases, most probably or highly probably, siya talaga ang magiging star witness dito. At tsaka Congressman, ano ba meron dito kina Garma at tsaka Leonardo? Kasi hindi naman ito yung first time na nadikit yung pangalan nila sa ganitong pagpatay, no? Pati rin po sa pagpatay ng 3 Chinese sa Davao Penal Farm. Ano ba meron Yes, sa kanilang dalawa? Bakit parang during napaka-brazen nila? the kasi itong si Garma, matagal po na-assign yan. Pulis yan eh. Then she was assigned to Davao. Then matagal po talaga sa Davao. And then itong si Colonel Leonardo was also assigned as the regional director of CIDG. Doon na po sila nagkakilala, and doon na po ika ng nagkasama sila sa mga operations. In fact, alam mo naman yun na magkasama sila doon sa operation tong pagpatay doon sa 3 Chinese drug lord. Hindi po ba? Mm. Yung pangalan din ni Colonel Leonardo at saka Colonel Karma ang lumalabas ng mga mastermind doon sa pagpatay. So ito, pangalawa na po ito na magkasama na naman sila. So they really come a long way, no? Matagal na sila sa mga operations na mga ganito. Pero bakit parang napaka-brazen nila? Anong meron sa kanila to do all these things, allegedly? Well, accordingly, these two persons are very close to the powers that be during the past administration. Yun ang nakuha po nating administration. In fact, makikita mo naman, it can be proven, no? Mm. Si Colonel Garma, ah, bata pa siya. 10 years before his retirement, nag-retire na. Because she knew that she will be appointed as PCSO chief. Sino ba nag-a-appoint sa PCSO chief? And then si Colonel Leonardo naman, sino ba nag-appoint? When was he appointed as commissioner, hindi ba? So you will see already the closeness of the two to the previous administration.
in particular, President Duterte. Yes, of course, he's the appointing authority. Mm. Kasi yun nga yung parting shot nyo kahapon, pagkatapos, bago matapos yung pagtatanong nyo, you describe Rina Garma. Kasi pag tinignan ng mga ordinary observer, babae, minsan umiiyak pa dun sa pagdinig, no? Pero yung portrayal nyo, can you talk about that? On how you Well, see Rina Garma? there is already a pattern eh. Nung 2016, very clear doon sa testimony. Tatlong testimony yun. O apat na pala. Kasama na si Colonel Padilla. All of their statement corroborated of what happened in the Davao Penal Colony, no? Lahat ay tinuturo si Garma. Si Garma ang ikangang direct paano gagawin yung pagpatay ng Chinese drug lord. So, she was a principal doon sa killing doon sa tatlong Chinese drug lord. That was in 2016. Then in 2018, she was assigned in Cebu City as Chief of Police. And then, nung last two hearings namin, pumunta po si Tommy Smenya, and then sa testimony po niya, sinabi niya na nung si Colonel Garma ang na-assign dun sa Cebu City, tumaas po ang killings doon, especially in the war of drugs, no? 198 persons po that is recorded sa public records ang namatay no nung panahon ni si Chief of Police si Colonel Garma. And then sa testimonya naman ni Mayor Tommy Smenya, ang tinuturo niya na mastermind doon sa mga pagpatay, although he doesn't have any evidence, si Garma. And he is very sure talaga na si Garma. And then, yung pangatlong beses ito, lumabas na naman yung kay Barayuga. So, that is why I said that kahit na babae siya, she's a woman, but in the guise of sheep's clothing, but really, she is really a ruthless killer. Yun ang sinabi ko. Because how can you sleep at night when in fact you have already killed several persons? No? So, talagang killer talaga. And to be clear, allegedly pa rin naman lahat ito, no? Pero bakit niya nagawa lahat ito under the previous administration? Clearly, was it because she was close to the president? Well, alam naman ho ninyo, yung AGK natin na sa official records, yung namatay po during past administration were 6,000 persons, no? Pero sa tali naman po ng non-government organizations, marami yung non-government organizations na nag-record po based doon sa mga official reports from newspapers, from articles, present po nila, may mga pangalan po sila, may mga address sila, nagtatali po ng 20,000 katao. So, it was really sabi nga natin, war in drugs, no? And Garma was in the center of it. Okay. Kasi I was trying to look at the profile of the people whose killings were allegedly masterminded by Colonel Garma. Yung sa Davao, 3 Chinese drug lords. Pero ito, si Attorney Barayuga, PCSO Corporate Secretary. Lumalabas ba rito na nagamit itong itong war on drugs to exact personal vendetta or to go after personal enemies? Yes, Parang ganun correct. po ba lumalabas Kasi dito? tinanong natin ng PIDEA kagabi, no? Initially, doon sa dalawang listahan ng narco list, the name of Wesley Barayuga never appeared. Doon sa pangatlong listahan, lumabas na yung pangalan ni Wesley Barayuga. But then, lumabas yung pangalan ni Wesley Barayuga, namatay na siya. So makikita mo na nilagay lang doon ang pangalan niya para to justify. And then yung din po ang testimonya ni Colonel Mendoza kahapon. Ang testimonyo ni Colonel Mendoza, kaya nga siya lumabas, kasi ngayon, na-realize niya na inosente pala si Wesley Barayuga. Nagamit lang sila
pinalabas ni Colonel Leonardo na involved ito sa drugs, hindi pala. In fact, mabait na tao ito. You know what? He's a very simple person. Alam mo naman, pag nagtrabaho sa gobyerno, mayroon na tayong mga mga trappings of luxuries, no? Mm. Pero si Wesley Barriuga, even though he was already a corporate board secretary, nagko-commute lang yan, public transportation. Mm. Matino. Napakasimpleng tao po yun, matinong tao yan. At saka kahit na yung mga mista niya sa PMA Class 83 will vouch for his integrity as a person. So, I do not believe, kahit na yung PDEA, sinabi nila, lumabas yung pangalan ni Wesley Barriuga, patay na siya. Nung Mm. buhay pa siya, wala namang lumalabas. Mm. So, it was an afterthought, ika nga, kung sa English pa. Nung natapos yung pagkapatay kanya, para ma-justify nga na pinaratang siya na siya isang taong involved sa drug operations. Pero even din, Congressman, di ba? Assuming na pasok nga, involved nga siya sa illegal drugs, hindi pa rin ayun yung tamang paraan. Ito kung mga ganitong operation to liquidate them. Kasi ang mali dyan, two fronts, di ba? Inosente, pinatay, pero kahit yung mga involved sa drugs, hindi rin dinaan sa due process. Basically, dalawa yung na-biktima twice over itong si Attorney Barayuga. Parang yun na lumalabas po, di ba? Yes, kasi pinatay na nga siya nang walang kasalanan, meron pang paratang na yun ang pinakamasakit sa pamilya nila. May paratang pa na siya involved sa drugs. Ayun nga, yun na nga, bali dalawang pagkakasala ng itong mga tao ang ginawa sa pamilya ni Wesley Barriuga. Doon po sa pagpatay sa tatlong Chinese drug lords dun sa Davao Prison. 'Di ba, umamin yung isang prison official, nag-congratulate pa sa kanya si then President Rodrigo Duterte. Malinaw na po ba sa Ini, inyo kung siya yung mastermind, si Duterte mismo? well, yan, ika nga, based on the affidavit of Colonel Padilla. Mm. Nung unang affidavit niya, hindi niya sinabi yon. Pero doon sa affidavit nung PDL Leopoldo Tan, yung pumatay, Mm. kasi nung pagkapatay nila, pumunta si Leonardo, si Colonel Padilla, pinusasan po yung dalawang pumatay. Nung palakad na sila papuntang opisina, kasi siyempre may pinatay sila doon, aarestuhin sila. Although nasa loob na silang balaguan, may pinatay na naman sila, may kaso na naman sila kaya naarestuhan. Nung Mm. pagpalakad na sila papunta sa opisina, nadinig ni Leopoldo Tan tumawag ang former president, and then pagkatapos noon, pagkatapos ng tawag, sinabi din ni Colonel Padilla na sa mga tao niya na tumawag si presidente, kino-congratulates tayo. So initially, dun sa first affidavit niya, hindi niya sinabi yon. Ngayon, nung kinontempt na siya, nagbago na naman siya ng affidavit, nag-submit ng supplemental affidavit. Doon, nagsabi na siya ng totoo, na totoo nga yung sinabi ni Leopoldo Tan, na Mm. tumawag daw si ex-president. So yun, ano po indication nun? Mukha bang alam niya, involved siya, o baka siya yung mismong mastermind ng pagpatay po? Well, of course, ika nga, hindi naman tayo korte. If ever there will be the case, that has been to be proven in court, no? Of course, the former president will always deny it, and I think Mm. he has already denied it. No, so it's up to the courts if ever there will be a case to prove it otherwise. Hindi pa po ba siya papatawag ng Quadcom to answer um, questions by congressmen? Inimbitahan na po natin siya nung fourth hearing. Pinadala na po natin, but I think he does not want to attend. So sa pagka ngayon, we are giving him a due courtesy as a former president, no? Sa dami po ng resource persons natin, hindi po nagdidesisyon ang komitiba kung ano ang susunod na hakbang with regards to the invitation of ex-President Duterte. Pero kung kayo po yung masusunod,
Ano po yung preference nyo? Well, may plano kasi ang committee, no? As I've said, to give the former president a chance, the opportunity to clear his name and give his side. May plano ang committee ba na dalhin na lang talaga ang hearing sa Davao to make it Okay. easier for former President Duterte to attend the hearing. So isa yon na pinag-aaralan at pinagpaplanuhan ng komitiba. And hindi inabutan na po tayo ng recess. November 4 ang resumption natin, but I understand that they're planning to have another hearing in the middle of October. After nung filing ng COCs. Yes, oo. Okay. Finally, Congressman, kasi importante yung trabahong ginagawa ng Quadcom at saka yung mga issues na tinututukan. Pagdating po rito sa extrajudicial killings during the previous administration, siguro para sa inyo po bilang isang kongresista, medyo mas malino na po ba kung bakit nangyari itong laganap na patayan at kung sino yung pinaka-ugat nito? Well, it was an operation of the former administration, ano. Nagtutugma naman doon yung sinabi rin ni Joby Espinido that there was really a clear indication that it was a big operation. It was well-funded. And then sabi nga niya na during that time, may reward money na 20,000 pesos dun sa mga pulis kung may mapatay na isang tao na involved sa droga. So, all of these were basing on the testimonies and affidavits of our resource persons. Okay. Sige. Maraming salamat po, Congressman Johnny Pimentel, for joining us dito sa Facts First. We will invite you again in the coming days po. Maraming salamat, sir. Maraming salamat, Christian. Okay. Yan po si Congressman Johnny Pimentel. Nakausap po natin dito po sa Facts First. Okay? I decided to have this special episode ngayong Sabado dahil napaka-importante po ng development dyan kahapon. No? And maigi po na talagang natututukan itong issue na ito. And of course, napaka-seryoso nung testimony ni Lieutenant Colonel Santi Mendoza against Rina Garma and Edelberto Leonardo. So yun yung pinupunto ko kanina. Hindi naman kailangang intayin ng ating mga ahensya ng gobyerno na maglabas ng committee report yung Quadcom bago kumilos. Itong mga testimonya na ito, definitely, pwede na lang gamitin para magsampa ng kaso against the likes of Rina Garma and Edelberto Leonardo. Again, hindi naman po ito yung first time na lumutang yung pangalan nila kaugnay dyan sa mga pagpatay na yan. So, maigan na rin na nabibigyang liwanag yung iba't ibang mga issues na yan. Kasi imagine niyo, no? 2020, that still is an unsolved murder. Ito pong corporate board secretary ng PCSO, and according to Congressman Johnny Pimentel, magandang reputasyon, napakasimpleng tao, and lumalabas hindi corrupt, no? Nagpa-public transport pa. And he was supposed to hand over evidence of corruption, alleged corruption, at the PCSO at the time that he was killed. No, inambush po yan. You can check the old news reports pagdating po rito sa pagpatay kay Wesley Barayuga. So, tingnan natin kung saan hahantong itong pagdinig ng Quadcom. Pero again, maiging tutukan po natin ito, itong lahat ng mga issues na ito, kahit na po magiging busy yung ating mga politiko dahil October 1 to 8, filing na po ng certificates of candidacy. So, tayo bilang mga ordinaryong mamamayan, huwag nating bitawan itong mga issues na ito dahil napakaseryoso po nito. Okay? Yun na po muna. Ako po si Christian Esguera. Magandang gabi po sa inyo lahat.